Isang pinagsamang operasyon ng National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ang Bureau of Immigration ang humantong sa pag-aresto ng ilang mga Chinese national na sangkot sa mga operasyon ng intelligence surveillance at reconnaissance sa Pilipinas. Ang mga suspek na pinaniniwala ang bahagi ng isang mas malaking network ay nahuli sa iba't ibang lokasyon sa Manila at pinaniniwala ang nagtitipon ng sensitibong impormasyon tungkol sa mahalagang pasilidad ng militar. Sabi ng National Bureau of Investigation o NBI, 2 sa kanila ay nahuli sa NAIA Terminal 3 sa lungsod ng Pasay, isa naman sa Intramuros, Maynila. Isa pa sa Binondo at ang huli ay sa Dumaguete. Lahat sila inaaresto noong Enero 24 at 25. Iniulat ng NBI Special Task Force ang pag-aresto sa 5 Chinese national na kinilalang sina Kai Xiao Wang, Cheng Haitao, Wu Chengting, Wang Yongyi at Wu Chinren. Ang mga suspek ay miyembro ng Caoxing Volunteer Group of the Philippines at ng Philippine-China Association of Promotion of Peace and Friendship Incorporated. Ang pag-aresto ay kasunod ng pagkaka-aresto kay Deng Yuanqing at ng kanyang mga kasama noong Enero 17, 2025 dahil sa paglabag sa Espionage Act. Nagpatupad ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng follow-up operation matapos matukoy ang isang grupo na pinaghihinalaang nakikipagtulungan kay Deng. Ang grupong ito ay pinaniniwala ang nagsasagawa ng aerial reconnaissance gamit ang mga drone na nangangalap ng data mula sa mga naval asset ng Pilipinas. We know for a fact that these images, this video that they are taking are being transmitted somewhere else. Pero hindi pa natin po alam kung saan, ano yung receiving end. Napag-alaman ng NBI na ang grupo ng mga Chinese national ay nagtatago bilang mga mamimili ng mga produktong pandagat sa Barangay Buena Vista, Puerto Princesa City. Gayunpaman, madalas silang nakikitang nasa Ulugan Bay, Puerto Princesa, Palawan na nagsasagawa ng aerial surveillance at reconnaissance sa Naval Detachment Oyster Bay. Sa Barangay Bahili, ang NDOB ay bahagi ng Naval Forces West ng Philippine Navy at mayroong estratehikong lokasyon na malapit sa South China Sea. Ang pagsusuri sa kanilang mga mobile phone ay napakita ng mga larawan ng Buliluyan Ports Coast Guard Station, mga barko, maliliit na sasakyang pandagat at mga daungan. Mayroon ding mga larawan ng Philippine Navy Del Pilar Class PS-16, mga mapa ng Subic Bay International Airport, Naval Operating Base Subic at isang marka ng karakter ng Chino na may araw mula Barreto, Olongapo patungo sa Naval Operating Base Subic. Mayroon din mga video ng mga barko ng Philippine Coast Guard ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Gabriela Silang. Based sa record namin, since 2023, nung nag-start sila sa Kahamutan Beach Resort, they attempted to install the CCTV and nagpalipad sila ng mga drone doon. Ang mga suspek ay inaresto at iniharap sa inquest proceedings sa Office of the State Prosecutor, Department of Justice dahil sa paglabag sa Commonwealth Act No. 616 Section 1 kaugnay sa Republic Act 10175. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang lawak ng network at ang tunay na mga tatanggap ng nakolektang intelligence. Binibigyan diin ng kaso ang pangangailangan para sa mas mataas na pagbabantay at mga hakbang sa seguridad para maprotektahan ang mga kritikal na infrastruktura at pambansang interes. Binigyan diin ni NBI Director Jaime Santiago na ang pag-aresto sa 5 Chinese national ay walang kinalaman sa kanilang mga nationality kung hindi sila ay lumabag sa batas na umiiral sa Pilipinas. And let us also clarify that they are not arrested because they are Chinese. They are arrested because they are violating our Commonwealth law na pagka sinasurvey mo ang defense facilities natin without authority, that is violation of our law. Dito lang nakarang araw ay nagpasaklolo na si Noemi Deng, ang Pilipinong asawa ng naarestong pinaghihinalaang Chinese spy kay Filipino-Chinese Community Leader Teresita Ang Si. Ayon pa kay Si, lumapit na ang Chinese Embassy sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice pero hindi pa rin umano pinayagan ang consular visit sa sinasabing Chinese spy. Depensa ng Pinay sa kanyang asawang Chinese national na inaresto kamakailan,
hindi daw spy ang kanyang asawa at iginit nito na dapat na itong mapalaya. Kaugnay nito sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo araw ng Martes, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na seryosong banta sa seguridad ang naturang insidente. Bagamat patuloy pa ang ginagawang investigasyon, nilinaw ng AFP na gagawin nila ang lahat upang lumabas ang katotohanan base sa mga ebidensya na kanilang nakalap. But for the Armed Forces of the Philippines, we look into the evidence-based results of this investigation and anything in our power to help in aiding that the truth come out from this, we will do in the AFP. Tinitignan din ng AFP ang posibilidad na meron umanong kasabwat ang nasabing Chinese spy. Just for the information, during the AFP NBI DOJ press con, it was made mention that is part of the said apprehended Chinese national was reporting to another Chinese national and it has a particular network. Samantala sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa geopolitical analyst na si Professor Herman Chu Laurel, sinabi nito na bakit pa magpapadala ng tao ang China para lamang ispiya, gayong napaka-advance na mga kagamitan ng China. Yung sinasabing intelligence na ginagawa daw nitong suspect ay magagawa po ng mga satellites po. Libo-libo na po ang satellite kung China ang gagawa ng surveillance at itong mga intelligence work. Satellites lang po. No? They don't need. In fact, may mga drones din daw sinasabi sa karagatan. Fully automated na po lahat yan. Hindi na kailangan yung tao diyan sa kalsada. Kaya para sa kanya, propaganda lang umano ito ng BBM admin upang matabunan ng issue ng korupsyon at ang kontrobersyal na 2025 national budget na maraming blankong items. Malinaw po ito ay isang gawa-gawa lang po ng mga otoridad para malihis sa anong issue? Sa buy scam budget scandal ng gobyerno kung saan nagkakabulol-bulol ang mga senador, ang mga kongresista, ang Malacanang, si Bersamin. Tatayo namang abogado ni Noemi at ng kanyang asawa, si Attorney Ferdinand Topacio. Anya, nagpapalaganap umano ng takot o pagkamuhi sa mga Chino ang ginagawang agarang pagpresenta sa nahuling suspect at hindi na nirespeto ang due process. Sinampahan naman ng non-bailable case ang nahuling Chinese national at 2 Pilipino dahil umano sa espionage activity o pang-espiya sa bansa kung kaya't malabong makalaya pansamantala ang mga ito. Emosyonal si Noemi Deng nang humarap sa media. Siya ang asawa ng Chinese national na si Deng Yuanqing na inaresto noong nakaraang linggo ng National Bureau of Investigation dahil umano sa pang-iispiya sa Pilipinas. Nagpasaklolo si Noemi kay Filipino-Chinese community leader Teresita Ang Si at hiniling na makuha ang hustisya para sa kanyang asawa. Hindi po spy si Ching po. Matagal na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. Noong 2013, nagkakilala sina Noemi na tubong Zamboanga at Yuanqing sa pamamagitan ng isang online messaging app at ikinasal noong 2014. Sa pagkakakilala niya sa kanyang asawa, ilan lamang ang kaibigan nito. Wala itong makoneksyon at wala ring bisyo. Hindi rin umano graduate si Yuanqing ng People's Liberation Army University, taliwas sa findings ng NBI. Sa halip, siya isang graduate ng isang vocational technical school. Patungkol naman sa trabaho ng kanyang asawa, sinabi ni Noemi na nagsusurvey lamang ito ng kalsada para sa isang self-driving car ng isang Chinese company. Aniya, ikinagulat niya ang mga akusasyon laban dito. Dahil umano sa akusasyong ito, ipinangangamba niya ang seguridad ng kanilang anak. 2 beses lamang niyang nakausap si Yuanqing simula nang makulong ito. Sabi niya, don't worry, kasi alam kong mapapalaya ako kasi wala naman akong kasalanan. Huwag kang mag-aalala, ingatan mo yung sarili mo, yung anak natin, ingatan mo. Ayon kay C, lumapit na ang Chinese Embassy sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice para sa isang consular visit pero ayaw umanong ipaharap sa kanila ang nasabing Chinese national. Sa isang pahayag, iginiit ng embahada na walang basehan ang espekulasyon at mga akusasyon laban sa sinasabing Chinese citizen.
Hinikayat din ng Chinese Embassy ang panig ng Pilipinas na ibatay ang kanilang paghatol sa katotohanan. Huwag mag-akusa ng walang sapat na ebidensya at itigil ang pagpapalaganap ng mga walang basehang espekulasyon. Iginit naman ni Xi na ang ginawa ng otoridad laban kay Yuan Ching ay isang trial by publicity. Dapat sana impartial investigation. Hindi pa nga tayo nag-umpisa, trial by publicity, nag-conclude agad kayo na espiya. Nakakalungkot na lalo natin pinapagulo yung issue. Tatayong abogado ni Noemi at ng kanyang asawa, si Attorney Ferdinand Topacio. Kinwestiyon ni Topacio ang ilang ahensya ng gobyerno na aniya nagpalaganap ng takot o pagkamuhi sa mga Chino. Aniya, ang pagpapahiya o pagpaparusa sa mga Chino ay hindi solusyon para resolbahin ang issue ng dalawang bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. My sense of justice and decency is that ni wala pang ang paglilitis, kahuhuli lamang, ni wala pang ang preliminary investigation on. Binansagan ng Chinese spy. Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence? What happened to the right to fair trial? Pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. First thing that they should have done, the government, is hire a third party or independent expert to check all the devices para medyo objective naman ang dating mo. At hindi ka nagmumukhang gumagawa ng issue para lang may makuha ka panlaban sa China. Kasi in the Philippines right now, we're hyping up xenophobia, at of course the current administration has not a good walang magandang relasyon sa China. Iyan ang suhestyon ng geopolitical analyst na si Professor Ana Malindog-Uy patungkol sa pagkakaaresto ng umano'y espiya ng China dito sa Pilipinas na kinabibilangan ng isang Chinese national at 2 Pinoy. Ani Malindog-Uy, hindi maiiwasan na magkakaroon ng pagdududa ang publiko sa naturang usapin, lalo't hindi nga maganda ang trato ng kasalukuyang administrasyon sa China. Sa kabilang banda, naniniwala ang geopolitical analyst na nagkakaroon ng mga irregularidad sa ginawang paghuli sa umano'y Chinese spy na si Yuan Qingdeng. Ang problema pa dito sa kaso, how they handled it, is the case against Deng is being sensationalized in media. Trial by publicity, walang due process. At ang pinakamahirap dito is yung denial of consular access that violates international agreements, particularly the Vienna Convention on Consular Relations of 1963. Nakasaad sa Article 36 ng Vienna Convention on Consular Relations in 1963 na ang isang banyaga na nakadetain sa ibang bansa ay may karapatang makipag-usap sa mga konsulado nito para sa legal at diplomatic support. Kaya naman, Ani Malindog-Uy, itong denial na to of consular access to Deng represent a breach of this obligation by the Philippine government under Marcos Jr. presidency. I don't have anything against trying to respond to this kind of issues in the country. Pero how you handle it is very important. Samantala, dahil sa mga isyong ito ay ikinababahala ni Malindog-Uy ang magiging epekto nito sa diplomatic relations ng China at Pilipinas. Yun nga ang ina-expect ko kasi it's a golden anniversary between the two countries' diplomatic relation na dapat ang mga ganitong issue hindi siya dapat hinahype or sinisensationalize, and this is being handled in a way na maganda, nasa tama at nasa proseso at may due process. Kasi pag hindi mo ginawang mabuti ito, it impacts really the diplomatic relation na ngayon pa na 50th anniversary na supposedly we should be doing something to celebrate the 50th anniversary of the diplomatic relation. Pero it seems that the government doesn't care na if 50th siya o hindi. Kasi parang wala naman silang balak. At ngayon, lalo pang hina-hype up itong gitgitan ng 2 bansa dyan sa South China Sea na area. Nito lang nakaraang araw ay nagpasaklolo na si Noemi Deng, ang Pilipinong asawa ng naarestong pinaghihinalaang Chinese spy sa Filipino-Chinese community leader Teresita Ang Si. Iginit nito na hindi daw spy ang kanyang asawa at dapat na itong mapalaya.